Unfurl yung dahon niya. Ayan o, look, ang ganda. Ganda ng kulay. Tingnan nyo po, iba-ibang klase yan o. Yung kanyang mga dahon. Pero, kapag nilagay mo siya sa tubig, parang nakokontrol yung paglaki niya. No? Yung ating mga ugat, no? Ang ganda. Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Actually, pag-usapan po natin yung isang halaman na talagang lumalaki dito sa aking garden. Pero, kapag nilagay mo siya sa tubig, parang nakokontrol yung paglaki niya, no? At ano ba yung halaman na yan? Ang tinutukoy ko po yung aking dam cane, o mas kilala po sa tawag na Dieffenbachia. O yan siguro meron kayo nito, no? Papakita ko sa inyo yung aking mga halamang malalaki, tapos pakita natin yung ating ginawang experiment dyan, ano? Kaya samahan nyo ako ngayong araw na ito. Kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP, at ngayon nga po nandito ako dun sa mga collection natin ng Dieffenbachia dito sa ating garden. Pakita ko po sa inyo, no, kasi yung lalaki nito, oh, kita nyo. At yung mga dahon niyan talagang lumalaki ng malaking malaki. Pakita ko po sa inyo ng malapitan para makita nyo po yung itsura ng halaman. At tapos po mamaya papakita ko naman yung ating ginawa dyan. So narito yung ilan sa aking mga Dieffenbachia na talaga namang magaganda yung kulay, oh, kita nyo. Actually, meron pang mas malaki dito, no, na yung dahon niya ilang mga kamay yung talagang kaasya, no, kapag sinukat. Tapos kapag halimbawa ang pa-unfurl yung dahon niya, ayan, oh, look, ang ganda. Ganda ng kulay niya. Parang puting-puti talaga siya. Parang cookies and cream yata ito, Tapos, ayan, meron akong ilan dito na talagang na-propagate na, no? At tiniretso na sa lupa. Mamaya siguro, makikita nyo rin yan sa ating pag-ikot. Pero tingnan nyo po, iba-ibang klase yan, yung kanyang mga dahon. At ito po, talagang ang halamang ito, malaki po yung ano niya, yung benepisyo niya, no? Dahil isa rin po ito yung sa mga nag-absorb ng mga toxin sa hangin, yung mga lason, ano. At napapa-freshen up niya po yung ating paligid sa pamamagitan po ng pagbuga ng oxygen, no. Maganda rin ang halaman nito at maraming benepisyo. Kaya lang po medyo kinakatakutan dahil minsan po nakakalason, ano. Sabi ko nga po, iba yung ingat lang din, ano, sa pag-aalaga nito, lalo na doon sa mga bata or sa mga alagang hayop. Kapag halimbawa po meron kayo, medyo tabi-tabi nyo po, ano. Actually, kapag halimbawa lang naman pong yung dagta nila, yun yung na-take nyo or some part, no, medyo yan, talagang ingat lang po. Ito po, lumalaki yung stem niya. Ito, kita nyo, pakalaki ng stem ng ating Dieffenbachia. Yan. Madali lang po itong alagaan. Pas draining na lupa or kahit anong lupa, basta ingat-ingat sa pagdilig, ano. Sabi ko nga po sa inyo, madali ring paramihin to. Hindi niya kailangan ng sobrang sikat ng araw para mabuhay, no. Yung bright na area, yun ang gustong-gusto niya. At magsusurvive na yan dyan, ano. Anyways, tingnan niyo po yung kanyang yan, kinat natin before. Ayun po yung kanyang pinagkatan. Ngayon po meron ng sumuloy na naman na malaki, no. At ang nakakatuwa dito, nakadepende dun sa kanyang mga stem yung variegations. Kapag maganda yung stem mo, yung variegations niyan, maganda rin yung mapuproduce na dahon, no. So ayan po yung ating Dieffenbachia. Meron ako isa dito pinutol, tapos yan, ginawa po natin ganyan, no. At may mga iba minsan sumusuloy naman doon sa pinaka ilalim. So before, sinubukan ko to as water plants, ano. Pinutol ko siya dito sa pinaka, yan, pinakasugpungan nito. Tapos maliit lang siya, parang ganito lang kaliit, ano. Tapos yan yung ginawa nating water plants. And ano kaya yung mangyayari o nangyari nung ginawa nating water plant yung ating Dieffenbachia, ano.
At tingnan natin kung ano yung naging improvements niya, no. Samahan nyo ako. Pero bago natin puntahan yan, pakita ko sa inyo yung ilang Diefenbachia ako na diniretso ko sa lupa. Yan, ganito lang yan, isa. Tapos nagsuloy-suloy na dyan. Kaya yan, tingnan nyo. Nagkalat na po. At kapag malaking paso at direkta sa lupa yung ating mga Diefenbachia, mas lumalaki sila. At naging lash po sila, malalaki yung dako nila, no. At ganyan po yung nangyayari sa kanila. Dito po, marami kong kinalat ng mga Diefenbachia, no, sa ating garden, pati aglonema na rin. Yan, ang dami, oh, kita nyo. Pinagkakalat ko sila kasi magaganda yung mga dako ng ating mga Diefenbachia, no. Mga kakaiba yung mga dako nila at nakakapagbigay ng sobrang gandang atraksyon sa ating garden. So tara, puntahan na natin yung ating Diefenbachia na nilagay sa tubig. So eto, napakita ko na po sa inyo yung aking Diefenbachia, no, na ginawa nating water plants. So kanina nakita nyo yung mga sumuloy, wala pa yung ugat, tapos kinat lang natin, ano, tapos nilagay natin dito sa tubig. Tapos mga ilang buwan, ganyan na po yung nangyari sa kanya, no. Pakita ko sa inyo yung ating mga ugat, no. Ang ganda ng ugat niya, oh, kita nyo naman. At talagang ang cute niya, oh, diba? Sobrang healthy nung ating rooting system nung nilagay natin sa tubig. Ito po matagal na, no? Medyo ilang buwan na rin na nakababad yan. And ang napansin ko lang, hindi siya lumalaki yung mga dahon, ano. Parang nabobonsai siya. Hindi katulad ng mga nakadirekta talaga sa lupa na ang lalaki. Yung mga kamay ko, ilang palad at kamay yung kasya dun sa mga dahon. Pero this one, tingnan nyo po. Kasi eventually po, yung ating mga Diefenbachia, kung halimbawa sa lupa natin nilagay, lalaki po sila ng lalaki. Pero kapag sa tubig naman po na ganito lang, yan, parang naging mas maraming dahon, ano. Madami na maliliit na dahon yung na-develop sa kanya. Katulad po nito, oh, look. Meron siya mga suloy. Usually kapag malaki, no, parang walang ganong sumusuloy pag nasa lupa. Pero pag nasa tubig, mas marami po, oh. Kita nyo, may another na suloy dito, may sumuloy dun sa kabila. Isa lang po itong puno, pero ngayon, ilan na po yung sumuloy niya? Isa, dalawa, tatlo, pero hindi siya ganong kalaki, no? At sabi ko nga, parang nabobonsai at parang nagiging miniature yung ating mga Diefenbachia kapag nasa tubig siya, no. At ganito lang yung lalagyanan. Yung kanyang root naman po, talagang kumakalat lang. At yan, na-occupied niya yung korte nung baso or ng base na nilagyan natin, ano. So if ever na gusto nyo ng something, kasi baka nag-aakala kayo na yung mga Diefenbachia talaga namang lumalaki at mawawalan kayo ng space sa inyong bahay at limited lang po talaga yung mga lalagyanan nyo dyan, pwede nyo pong itry na i-water sila, no. Yan, alagaan sila sa water at yan, magsusurvive po yung inyong mga Diefenbachia, no. At makakapag-alaga kayo ng hindi kasing laki po ng mga nakikita nating Diefenbachia. So ayan, yung ating nagawang water plants mula sa Diefenbachia. And ito, ilang buwan na, hindi naman siya masyadong lumalaki, ganyan lang siya. Maganda po yan sa inyong mga table, yan, office table, study room, study table, sa mga desk, pwede rin po, no. Maganda siyang ipang display. At nakakatuwa lang kasi pwede pala siya na water plants, ano. So ang gawin nyo lang po, eto, pag-alaga naman ito, once a week po, palitan nyo siya ng tubig, ano, for safety purpose din po, na hindi mangitlog dyan yung mga mosquitoes, no. Kasi baka naman ma-dengue kayo kapag hindi nyo yan pinapalitan. And pati po sa plants, no, kasi nagkakaroon po ng parang moss at saka build ups dun sa kanyang mga tubig, ano, at pangit tingnan kapag halimbawang yung inyong tubig ay madumi. Kaya kung halimbawa po sa isang beses, sa isang linggo, yan, palitan nyo po ng tubig, ano, para maintenance sa kanya. And yan lang po yung ating water plants na Diefenbachia. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo yung ating water plant.
na Diefenbach yan, ubod ng cute. And salamat po sa inyong panunod ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. No? Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP. And this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!